Sa mga previous vlogs natin, napuntahan na natin ang Villa Lara at Villa Azalea Subdivision dito sa Barangay Kotkot, Liloan, Cebu. Ang Liloan lang naman ang may pinakamaraming casualty dito sa Cebu nung kasagsagan ng flash flood na dala ni Bagyong Tino. Isa sa mga viewers natin na si Elisita Iglesias ang nag-request na kung pwede ay mapuntahan din natin itong Garden Bloom Subdivision since magkalapit lang silang tatlo. Take note that it was already 10 days o mahigit isang linggo nang lumipas nang manalasa si Bagyong Tino. At sa video natin ngayon, iikutin natin itong Garden Bloom Subdivision para makita ninyo kung ano na ang sitwasyon ng mga residente nakatira dito. Let's go! Sa tingin nyo ma'am, ano yung reason? Bakit for how many years ngayon lang nagkaroon ng malaking baha? Good day sa inyong lahat mga ka-wonder! Today is November 14, 2025. Time check tayo, 2:32 PM in the afternoon. Andito na tayo ngayon sa bayan ng Liloan, dito sa Central Nautical Highway. Kung napapansin nyo, marami pa rin tayong mga kababayang Cebuano na nasalanta ni Bagyong Tino na andito ngayon sa gilid ng mga kalsada at humihingi ng kaunting tulong sa mga dumadaang motorista. So far, nalinis naman na yung gitna ng kalsada. Pero syempre yung mga nabahang gamit nila, nandito pa din sa gilid nila tinambak. Sir, ito po yung bahay nyo, sir? Ay, wala. Talagang nabahat. Ay, yan yung tubig, sir, ano? Ganyan kataas, sir, ano? Kitang-kita pa din, no? Ayan, tingnan nyo guys, ano? Nababakas pa din sa pader yung kung gaano kataas yung ano, yung tubig baha. Ayan, ang dami pa din kalat. Thank you, sir. Tingnan nyo itong mga kalat na to. Ito yung mga nabasang gamit sa loob ng bahay na nandito ngayon sa kalsada. Tampak na yun dito. Ayan, kung napapansin nyo, no? Ongoing pa din yung paglilinis ng mga residente dito. Ito, wala na, sayang. Honda Civic ito. Honda Civic nga. Ayan, tingnan nyo yun, no? May sumiksik pa doon na sasakyan, MG. Ito, MG5, kulay puti. Ito yung bahay. So nung pinakita sa atin ni Kuya kanina kung gaano kataas yung tubig, sa tingin ko hindi naman talaga siya umabot sa second floor. So far naman nakapaglinis na yung mga tao. Yun, no? May sasakyan pa doon, no? Kulay pula na Hyundai Accent. Yan, tingnan nyo, oh. Dito lahat sumiksik sa puno. Yan. Ang dami pala. Yan, tingnan nyo. So, itong mga sasakyan na to, nang natangay ng tubig to, kasi ang bahay dito guys, ano kung napansin nyo, may gap siya. So, hindi siya isang parang row house, kundi parang ano siya, single detached. Kung saan yung mga gap na ito, dito sumiksik yung mga ano, yung mga sasakyan. Ayan, no? May sasakyan pa dito, oh. Ito pickup naman to. Ito Suzuki. Ayan guys, tingnan nyo. So, pinatin ko isang bahay. So, ito yung sasakyan, no? Sirang-sira.
putik na putik. Ito pang malupit. Sa harap mismo ng bahay, tumigil tong mga nadalang sasakyan na to. Ayan o. Isipin nyo, pinalibag yung mga sasakyan na to, Ford. Ito yung itsura sa loob ng bahay, guys. So kung may nakatira dito dati, ayan o, putik pa sa loob o. Kung may nakatira dito dati, kung itong bintana na to ay yari, ayun, made of glass siya. So nabasag talaga yung ano na to, yung salamin. Ayan o, kita nyo o. Ito to. So nabasag talaga siya totally. So ito yung likuran banda. Daming natangay. Ayun, may mga refrigerator pa. May mga sasakyan din dun banda oh. Ayan, sa nakikita ko parang pader ito na bumagsak. Basically may pader dito. Ito yung pinaka-pader niya. Kaya lang hindi na nakayanan sa lakas ng tubig. Bumigay na yung pader. Yan, sana kung maabot pa ng makikita nyo. Ayan, may mga refrigerator pa, mga sofa, puro mga gamit sa bahay. So advantage talaga yung may mga second floor kasi kahit pa paano maiangat pa nila yung mga gamit nila sa taas para hindi maabutan ng tubig ba. Pero dito banda, ano na, talagang grabe yung baha sa area na to. So, parang rotonda ito dito guys. Yan, may mga lakay yata ito. Yan, putik na naman, no choice tayo kung didaanan natin to. Makikita natin yung buong sitwasyon. Yeah. So unsaon man natin? Pangbaligyan na ni? Oh. Junk shop na no? Oh. Ayan guys, oh, yung kinukuha nila yung mga nasirang mga appliances. Yung mga pwede pang mapakinabangan at benta sa junk shop. Ayan, may mga bakal pa na nakuha si kuya. Oh. So pwede pang pagkakakitaan. So ang dami na yun yan dito sa ano no? Sa mga subdivision dito sa may ano, Barangay Kotkot. Ito bungalow type lang ang bahay na to. Sigurado talaga pasok na pasok sa kanya yung tubig. Sako pa ni ma'am sa Garden Bloom no? Kaning lugar ha? Kaning subdivision no? Ayan, nakikita nyo may naglilinis dito. Nagtutulak ngayon ng ano, ng mga basura dito na dilinis. Parang ano yata ito no? Gamit ng sundalo. May equipment na yun. Eh napansin ko dito sa area na to, yung mga bungalow type ng bahay. Ito yung tsura oh, tingnan nyo sa loob oh. Putik. Oh, pati yung kisame sira. And andito na naman tayo ngayon sa putikan guys. So, ito na yung sinasabi ko eh. Ayan, putik pa din. Papunta doon. So yung equipment na nakikita natin naglilinis kanina sa army pala yun. Ayun oh. May dump truck ng army. So mas kawawa itong lugar na ito dito kasi
bungalow type yung ibang mga bahay. Talagang walang mapupuntahan talaga. Hindi pasok na pasok talaga sa loob yung tubig baha. Kaya itong garahe na to, ayan yung mga sasakyan nila. Ano na, nalubog na sa putik. Oh, tingnan nyo itong sasakyan na to. Toyota Raze. Nakasampa na ngayon sa gate ng bahay. Ayan o. Sumampa na talaga dito sa gate ng bahay. Stopper mo. Ayan yung mga aso nasa bubong na ng bahay oh. Ito na yung pahingahan nila. Ito pa guys, Mariosep. Tingnan nyo naman yung sasakyan na to, Nissan Terra. Nakasampa na sa pader ng bahay guys. Woo! At ang malupit pa nito, nakasampa din sa kanya ang Suzuki. Ayan o. Kulay blue na Suzuki. Nagpatong-patong na. So itong Nissan Terra, parang bago pa itong sasakyan na to. At ito naman yung bahay. Ayan, tingnan nyo kung nakikita nyo. Dito lang mismo sa labasan ng parang terrace nila. Andyan lahat yung mga gamit nila na nabasa na ng tubig baha. Hello ma'am, good afternoon. Taga dito po kayo ma'am? Just helping out. Just helping out. Okay. Helping for a friend na maglinis po ng bahay. Kasama sa church. Sa church po. Good. MCG. Ayun, tingnan nyo yun. Ito lang yung first time na ako nakakita ng isang religious group na tumutulong ngayon dito sa paglilinis ng bahay. Sa ka-churchmate nila. Ang bait naman nila. Thank you po, sir, ma'am. Ayan guys, pakita ko sa inyo. May lusutan na dito sa gilid ng kalsada na to. Ma'am, tanong ko lang, dati may pader ba dyan nakaharang? Ayan, so sabi niyo ma'am, may pader daw dito nakaharang. Sira ng tubig. Kaya lang nasira na ng tubig. So, ang nangyari dito, ibaan yung tubig, iba yung pader, ayan ay nanaalit sa mga dito. Ito na yung pinaka-main highway, ano? Dito na yung, dumadaan yung mga sasakyan. Medyo amoy mabaho yung siguro may mga patay na hayop. Ito yung mga magiging natin sundalo guys na tumutulong sa paglilinis dito sa loob ng subdivision. At dito yung mga heavy equipment nila na ginagamit nila sa paglilinis. Hello, maayo na amoy tubig. Sagi ka ng tubig, sa gripo na siya, ma'am? Dili pa man. Asa man nagikan? Gani. Kanang tubig. Gripo gito na. Agripo na. Sa gripo na. Agripo na. Pero wala kay kuryente dire. Wala pa sir. So ayan sabi ni ate, good news naman at kahit paano may lumalabas na tubig na sa gripo nila. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin kuryente dito sa lugar na to. Yan guys, tulong-tulong na yung mga residente dito sa paglilinis sa putik. At sa tulong na rin ng mga kasundaluhan natin, napakalaking bagay ito para mapabilis yung paglilinis ng subdivision. Sa Army po kayo, sir? Army? Engineering? Yes, sir. Ayun. So, ito yung mga engineering unit ng ating kasundaluhan na nandito ngayon sa Garden Bloom Subdivision. Tumutulong sila sa paglilinis.
Doon lang pala sa may bandang Bukana yung yung medyo malinis tingnan. Pero dito sa may loob-looban na banda, talagang sobrang kalat pa din. Hindi pa rin tatanggal yung mga putik. Good afternoon po. Yan. Pero nakita ko ma'am, nandyan na yung equipment ng mga sundalo. Sana nga po, maano na rito. Oo. Kaso, mga alas 5 na rin eh. Oo, baka bukas na yun sila ulit magano. Ewan ko kasi ngayon lang schedule nila. Ewan ko baka balik ka nila bukas. So guys, ito yung pinakagabing street dito na nakita ko hanggang dun sa dulo. Talagang totally hindi pa talaga nalinis. Lahat ng putik, 10 lahat days ng mga gamit, 10 days na mama no, Yes. simula nung flash flood si Bagyong Kino. Pero ma'am, so far wala naman po ang casualty dito sa subdivision nyo ma'am. Meron doon sa Isa? Ayan, nakakalungkot yung balita guys na mayroon din palang nasawi dito sa subdivision na to. Matanda na ma'am o bata pa? 40 years old. 40 years Yung old. sistrera, yung na-picture sa GMA. Ah, Yung nasa ni-revive sa Bugong na-picture sa GMA na. ano yung natake siya sa puso? Hindi, bumalik siya sa kusina kasi may niluluto. Ano niya, hindi na siya makalabas. Ay, Pinukpok na lang niya yung... ikaw na siya na-trap sa Wala kusina. na. Wala na. Sige ma'am, thank you ma'am. So nakakalungkot yung balitang yun. Na-trap yung babae, 40 years old sa kusina at di na nakalabas. So ito. So halos lahat ng nabang subdivision ay ganito yung itsura. Kaya kailangan talaga nila dito ng mga equipment para mabilis ang pagtanggal ng mga putik na to. Kasi mahirapan sila sa paglilinis dito kung wala silang mga gamit. Ayan no. Hanggang dito sa dulo. Ayan, sobrang putik pa dito guys. Ayan, pati yung mga gamit sa loob ng bahay, mga refrigerator. Lahat. Ito yung motor, naku. Nabasa na rin ng ng tubig baha. Kaya pahirapan na kung bago mapagana yan. Sa tingin nyo ma'am, ano yung reason? Bakit for how many years ngayon lang nagkaroon ng malaking baha? May dam daw na bumigay dun sa Dam? sa itaas. Reservoir. So may Tapos dam isa na din bumigay? yung bundok na quarry. Yung kalbo na siya. Lahat ng bundok dito, wala na. Parang kalbo na siya. Bakit sila naman pumayag na magkwari mga Kaya yan? alam mo naman, pag ganyan eh, pera-pera eh. From top to down yun eh. Ay, ang mahirap kasi dyan, yung nasa baba ng mga tao mahihirap, yun yung lalong naghihirap. Tama. Sige ma'am, thank you. So, ayan guys, so mangyayari ngayon, pag nagkaroon ng bagyo ulit, ang mga matitirang residente dito, mag-evacuate na lang kaagad bago dumating yung bagyo. Kumbaga maging typhoon ready na lang talaga sila. Yun na lang ang pinaka-the best na solution at hindi naman nila pwedeng iwanan tong property nila dito. Ayan o, tingnan nyo yung sandal ko. Putik na putik na. Pag hindi ka pa nag-subscribe, pipitikin ko na talaga yung itlog mo. Joke lang. Ito si tatay naglilinis Mayong hapon tay. Tay, pahinaw sa kadyot tay be. Mayo na lang kay nanay tubig no. Ayan guys, talagang yung sandal ko putik na tapos may bubog pang pumasok kanina, buti natanggal ko. Thank you. Shout out. Eto guys, may gustong mag shout out. Shout out idol. Shoutout sa Kawawa Pamilya, Nascalero. Anong page mo? YouTube, YouTube. Wonder Nonoy. Wonder Nonoy. Yes. Follow kita. Thank you. Salamat. Subscribe. Okay. So ayan. Asa mo ka boss? Dito naman tira. Diri lang, tanaw lang ko diri. So eto guys, ito na yung pinaka dead end.
may mga tao pa din nakatira dito. Ito na yung isa sa mga dulo ng subdivision. At ito na naman ang putik sa mga paa natin. Diyos ko Lord. Ito na. Ayan, pakita ko sa inyo kung ano yung tsura. May nakahambalang na sasakyan dito. At kita nyo naman sa loob, pumasok na yung putik. Uy, kuan ba? Sana may tumulong sa kanila na maglinis kasi wala kasing pumapasok na maglinis kasi. May nakita Dito, na ako dun bandati. Banda pa dong na dre. Oo, yung mga sundalo doon, may dala silang equipment. Mayong tao, yung police sir, uy, kay luoy jud kayo. Tara, oh! Naidagam, luoy, jud ani nila, uy. Sige. Basta, hindi na po na diya. Dili, tuyok ra sir. Tuyok pana? Oh, round ra face. Pana? Oh. Okay. Narabi nakitaan patay paggabi, ganyan diri dati. Luoy sila dre. May patay na nakita. Doon sa unahan. Oh, phase 3. Agoy. So, Kagabi. yung garden Hindi bloom, pa- phase 1, phase 2, phase 3 din siya. Mura. Ah. So, ayan guys, sabi ni ate, may nakitang patay dun sa phase 3. Phase 3 dong no, nakita patay dong no? Wa pa nailikin sa? Piste. Sir, tulungan magdala kayo ng tumulong dito maglinis. Hindi na kaya sa mga Oh, yan guys. nakatira dito. Ang hinihingi talaga nila dito is yung mga equipment na magtulong sa paglinis ng mga putik na to. Ang kapal, oh. Kasi ano na yung mga dalawang simana na. Oh. 2 weeks. 2 weeks na, 2 weeks. Wala pa rin ano. Wala pa 2 weeks. So, may higit isang linggo na simula nung dumaan dito sa Cebu si Bagyong Tino. Yan. Yan. Hanggang ngayon, kita pa din yung bakas niya. At yung mga residente dito ngayon, yun, nahihirapan sila ngayon maglinis dahil sa kapal ng putik. Ito guys, tingnan nyo itong bahay na to. Oh. Nayupi talaga yung kanyang bubong. Hindi natin alam kung sa tingin ko parang may bumagsak o may bumangga dito sa ano niya, sa pader niya kasi nasira talaga yung bakod niya. Karga kay Mato na. Biya, cellphone biya. Biya, cellphone pa. Dali na pin. Umalasan na, pundok na lang yung balik. Ito si Kuya, nag-aapot ng mga... O, saan na ba yan? Pang junk shop? Ayan, ito, pang junk shop na to. Sayang, no? Mapapakinabangan pa. Kahit pa paano, pwede pang pagkakitaan. Kasi ang dami na namang mga basura na dito na ano na. Natangay na ng baha. Especially yung mga gamit sa loob ng bahay na pwede pang ibenta. Mga rice cooker, washing machine. Ayan, ito yung kinukuha ngayon ni na Kuya. Eh, may mga dumbbell pa. Yung mga dumbbell, mabibigat yan. Bakal talaga. Pangbenta sa mga junk shop. Marami ka Max, ipundok sa namin yung tubig. Pabalik ko na. Dumidilim na naman ulit yung langit. At baka nga mamaya-maya konti ay ulan na naman to. At pag naabutan na naman tayo ng ulan, obviously mangyayari, mababasa tayo. Ayan, no? Sus Mariosep. Ang putik dito guys. Gawas. Kumusta mo, sir? Uy, kita nyo guys, oh. Ang daming mga nabahang mga gamit nila. So ang lawak din pala nitong garden bloom na to. Akala ko maliit lang. Kanina pa tayo nag-ikot-ikot, oh. Grabe, kapal na talaga ng putik dito guys. Pag nadulas tayo dito, good luck. Sira ang ating camera. Oh, dead din na to. Ayan, pakita ko lang sa inyo itong mga sasakyan na to dito na natangay din ng ano, ng baha. Yung Hilux. At ito naman, Corolla Altis. Balik na tayo guys kasi wala na, dead na eh. At next natin ngayon is magpapalipad na tayo ng drone.
Galing tayo doon kanina. Ito, diretsuhin naman natin itong kasada na to. Ayun guys, si ate naglilinis ng mga figurine na nabasa ng baha. Mayong hapon. Mayong hapon. Lagi. So kita nyo oh. Ayan, nakatambak talaga lahat ng mga gamit dito sa labas. Putik. My goodness. Agoy. Wala na dalan din eh, pagawas? Wala. Asang dalan pagawas? Pwede ka kanya, na straight. Kung di ako magi, Straight ka, na right. sa right pa na. Ikabuti mo ito na high crossing. Right. Okay. Thank you. So full eh. Ayan, tingnan nyo guys sa dulo oh. May nakasabit pang sasakyan na kulay puti. Yan oh. Grabe yung puti. Oh my God. Kapal ng putik. So ganito pa din yung tsura dito. Oh my God. So ito yung rotonda kanina. Doon tayo umikot pa ganun. Papunta dito. Sa ngayon naman, ito naman ikutan natin ngayon. May sasakyang nakaambalang dito. At ito ay Nissan. Yan. Ito yung itsura niya. Yan yung pinaka main highway na. Kung nakikita nyo, may mga sasakyan pa din na natangay dyan. Ito naman yung pickup. Ayan oh, basag talaga yung salamin niya sa lakas ng impact ng baha. Ayan, tingnan nyo sa loob. Ayan. Tapos yung bubong niya, mayupi yata yung bubong. Sige ate. Kung umabot ka sa dulo ng video natin ito, thank you very much. Please pray for the recovery of Cebu, especially those who became the victims of the earthquake and the recent Typhoon Tino. Hanggang dito na lang muna tayo ulit mga ka-wonder. Kita-kits na lang tayo sa mga susunod pa nating videos.